Welcome po sa ating training video number 4. Ang ating video po will basically orient everyone kung paano po gagamitin yung tinatawag nating the supercard. So, isa po sa mga bagay na dapat nating tandaan, yung supercard po is available in two versions. One is paid and the other one is free. So, yung paid version ng card, ang pinagkaiba nito kasi yung price niya is at 39,000 pesos. Pagkatapos, kapag bumili ka, wala ka nang babayaran na shipping fee kasi it comes with a feature that we call as free shipping. Pangatlo, yung paid na supercard ay pwede mo siyang gamitin as a form of a credit card. So dahil it is given in the form of a credit card, pwede mo siyang gamitin. Halimbawa, kapag gusto mong bumili sa SM, pwede mo siyang gamitin para mag-swipe. And also, dahil paid version siya, meron siyang dedicated na customer service representative. Ibig sabihin, kapag nagkaroon ka ng problem, pwede kang tumawag dito at humingi ng mga advices and answers dun sa tanong mo. Yung free naman na supercard, since nga binibigay siya ng free, so yung only contribution ng buyer is to shoulder the shipping fee amounting to 1,599. So tapos nito, since nga free siya, so yung ibibigay namin na card sa inyo ay hindi siya credit card. And also, dahil hindi siya credit card, hindi mo siya pwedeng i-swipe. And last feature is yung free na supercard natin, yung support niya is binibigay lamang through text messaging. So yun yung pinagkaiba nila ng paid tsaka nung free. Ngayon, yung focus natin sa training na to is ano yung mga benefits nung free na supercard. So, yung pinakaunang dapat gawin ninyo pagkatanggap ng card, tinatawag natin na step 1, is to activate it. So, kailangan nyo i-activate dahil kailangan nyo siyang magamit. So, yung unang gagawin nyo is basahin yung maigi ang inyong contract dahil dito nakalagay kung paano nyo ma-activate yung tinatawag nating supercard. So, ngayon, yung supercard na to, kapag na-activate nyo na siya, bibigyan kayo ngayon ng ating support hotline ng card number which also serves as the activation code. Yon. So, meron tayong official na Facebook group sa Supercard. So, dito nyo i-check yung mga presyo starting July 15 para malaman ninyo kung ano yung mga discounts na pwede nyong makuha. Ngayon, ang tanong, paano ka bumili ng mga items? So, para makabili ka ng mga items na exclusive dun sa mga cardholder, kailangan mo of course na meron kang Facebook account tsaka internet access at kailangan mo mag-login sa ating Facebook group dahil dito nakapost ang listahan ng bawat dealer sa iba't ibang lugar. So, you have to take note na sa dealer ka lang po pwedeng bumili. Ngayon, paano ka magkakaroon ng discount? So, yung free supercard ay meron siyang dalawang type ng discount at pwede nyo itong panuorin sa susunod nating video. Paano mo magagamit yung discount? So, yung supercard, meron siyang binibigay na dalawang type ng discount. So, yung first na type ng discount is yung sinatawag natin na active. Yan. So, yung second naman, yun naman yung tinatawag natin na passive discount. So, yung active discount, ito yung type ng discount na binibigay natin dun sa mga items na binili outside of Sense. So, halimbawa nito, yung mga items na binili mo sa mall or mga items na binili mo sa specialized stores,
di naman kaya mga load, no? Cellphone load or gasolina or anything na na binili mo outside sa company. So, ang tawag dito is active discount. So, tinawag siya na active discount kasi nga, yung discount nito ay ibinibigay based sa reimbursement. So, ginawa kasi namin yung system na to para mas mabilis because kapag nag-offer ka kasi ng discount, mahaba pa yung proseso na pagdadaanan kapag dumaan ka talaga dun sa mga stores na ganito. So, yung ginawa namin in order na ma-avail mo siya as soon as you have done paying the card is i-reimburse namin yung discount mo. So, halimbawa, kung bumili ka ng item worth, let's say, worth 1,000 sa SM, so, magbabayad ka talaga sa SM ng worth 1,000. Ngayon, ipe-present mo sa amin yung resibo, tapos bibigyan ka namin ng 10% discount, at yung discount na yon, which is in the form of money, yun yung i-credit namin sa'yo. So, in other words, dun sa 1,000, since meron kang 10% discount, bibigyan ka namin ng 100 pesos in cash. So, yun siya. So, yun yung active discount. Ngayon, yung passive discount naman, eto naman yung mga items na mabibili mo through cents. So, halimbawa nito ay mga household products. Okay, so household products, tapos mga consumer electronics, tapos yung mga audio and video equipments, at kung ano-ano pang mga product na nasa loob ng ating product portfolio. So, yun siya. So, yung passive discount naman, ang nangyayari nito, so yung item na dapat mong bayaran will be discounted. So, bibigyan ko ng example. So, halimbawa nito, nag-decide ka na bumili ng iPhone 6s Plus. Ngayon, yung iPhone 6s Plus, kapag binili mo siya sa SM, sa official na store, ang presyo nito ay umaabot ng 43,990 yung sa iPhone 6s Plus. So, kung bibili ka sa SM, yung babayaran mo sa kanila is 43,990. Ngayon, kung bibili ka naman sa Sense, dahil yung product na to, yung mga phones, under siya sa participating brands natin. So, instead of paying 43,990, yung babayaran mo na lang is 38,990. So, tinawag siya na passive discount kasi pagbili mo ng item, automatic, meron na siyang deduction. So, yung babayaran mo is the discounted price. Kaya siya tinawag na passive. So, ulitin ko lang, yung pinagkaiba nila kasi yung active discount, yun yung mga discount na ibinibigay natin dun sa mga items na nabibili outside ng company. Yung mga passive naman ay yung mga items na binibili natin which are sold and marketed by the company. So ngayon, paano natin malalaman kung ilan yung amount or kung magkano yung amount na pwedeng i-reimburse ng company? So, every month, meron tayong tinatawag na cap. So, yung cap. So, yung discount cap na to, ito yung maximum amount of receipts na pwede naming bigyan ng up to 10% discount. So, halimbawa, bumili ka ng item sa Sense
galing sa ating mga participating brands. So, ito yung mga participating brands natin. Yan. So, halimbawa, bumili ka ng any item sa kanila, tapos yung total ng nabili mo is 10,000. Let's say. So, yung 10,000 na to, meron ka ditong passive discount na pwede mo talaga siyang magamit on the spot. So, instead of paying 10,000, you will only pay 9,000. Kasi nga, meron kang 10% discount. Ngayon, magkano yung magiging cap mo? So, yung magiging cap mo, again yung cap, ito yung maximum amount of receipts na pwedeng bigyan ng discount. So, dahil yung binili mo sa atin is worth 10,000 na product, yung magiging cap mo is also 10,000. So, kung ano yung cap, or kung ano yung binili, kung ano yung amount na binili mo from our participating brands, ito din yung cap. Ito yung maximum din na amount na pwede naming bigyan ng discount. So, in this example, since yung total items na binili mo is 10,000, yung cap is also 10,000. So, ibig sabihin nito, kapag tinotal mo yung lahat ng mga resibo na binili mo outside ng company, so, halimbawa, total ng groceries mo, computer bills, cellphone bills, etc. So, pag tinotal mo siya, halimbawa, tinotal mo lahat, naging 10,000 siya. So, yung 10,000 na amount ng resibo, magbibigay tayo doon ng 10% discount. So, yung 10% discount ng mga bills mo is 1,000. So, yung 1,000 pesos na to will be credited to your account in cash. So, yun siya. So, yun yung tinatawag na active discount kasi ikaw yung magpipresent ng receipt at ikaw yung magdi-decide kung ano yung mga items na pwede mong ipa-reimburse. So, as long as nasa ilalim siya ng ating mga accredited brands and establishments, so, pwede siyang ipa-reimburse.